ang salitang kaligtasan, gusto ng Panginoon. Mamaya na lang, pag ano, sa iyong pag buhay. natira naman sa atin naman yan. Ang salitang kaligtasan, gusto ng Panginoon na ito po ay mas isabuhay mo. Upang sa ganun, habang ikaw nabubuhay sa bulong ito, mag-glorify mo ang ating Panginoon Kristo. Upang habang ikaw nabubuhay sa bulong ito, maluwalhati mo ang ating Panginoon Kristo. Nasa ikaw nabubuhay sa bulong ito, ay maparangalan mo ang ating Panginoon, ma-delight mo ang ating Panginoon. Why? Dahil ang salitang kaligtasan nakikita sa iyong buhay. Ulitin ko, ang kaligtasan hindi na pinaghirapan, hindi na pinagsikapan na makuha, hindi na pinili para makuha, kundi ito'y kaloob ng ating Diyos na makapangyarihan. At once tinanggap natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, there is the transformation that happen in your life. Mayroong pagbabago mga kaibigan, sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan para baguhin ang ating sarili. Siya ang dahilan kaya nabago tayo dahil tinanggap natin siya. Tanggapin po natin ang ating Panginoon. Kumakatok na siya sa iyong puso ngayon. At ginamit niya ang pangangaral na ito. Kumakatok siya dahil mahal ka niya. Hindi lang siya makapasok sa iyo dahil nandyan ka pa rin sa kasalanan. Kasalanan, sabi ko kanina, Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan ang dahilan, kaya ang tao napawalay kay Kristo. Mga kaibigan, nawa, aalis tayo sa kasalanan. Lumayo tayo sa kasalanan. Dahil kaparusahan na walang hanggan, ang aanihin natin dyan pag manatili tayo sa kasalanan. Huwag nating biruin yung mga payo ng ating Panginoon. Huwag nating biruin yung sakripisyo ng ating Panginoon. Huwag nating biruin mga kaibigan yung kamatayan ng ating Panginoon para sa ating katapusan. Kasi pag bibiruin natin yun, hindi natin papansinin, hindi natin pahalagahan, balang araw, kawawa ang nag-isang kaluluwa. Itatapon po tayo sa naglagablab na buhay at kasupre sa impyerno. Mga kaibigan, wala pang salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia na hindi niya ginagawa. Wala siyang pangako mga kaibigan na hindi mangyari. Wala siyang ipinapayo na hindi mangyayari. Wala siyang instruction na hindi mangyayari. Lahat ng kanyang sinasabi na nakasulat sa Biblia, nangyayari mga kaibigan, mas lalo na yung salitang kamatayan. Totoo ang kamatayan at pinatunayan na totoo ang Biblia. Bakit ang kamatayan nakasulat sa Biblia at nangyayari sa atin ngayong kapanahonan? Mga kaibigan, Hebreo 9:27. Minsan lang matay ang tao pagkatapos ay ang paghukom. So may kamatayan sa Biblia. At pinatunayan ang Biblia na tama. Bakit? Daming namamatay mga kaibigan. Ang minahal, huwag nating maliwalain ang pangangaral na ito. Dahil hindi ako ang magbenepisyo dito, kundi ikaw. Gusto ko lang maging kabahagi ako sa pagpapala na tatanggapin mo balang araw. Dahil ang pangangaral na ito, na itanim mo sa iyong puso at isipan. Huwag mong baliwalain. Maiksi lang buhay natin sa mundong ito. Hindi tayo abot ng 100 taon tapos ng buhay natin sa daigdig nito. Pero dapat maisip natin yung napakagandang pangako ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Sino po ang makakatanggap noon? Yung mga tao na tumatanggap sa Kanya. Yung mga taong sumampalataya sa Kanya. Tatay na. Yung mga tao na naniniwala sa Kanya. Yung mga tao na tunay na nagmamahal sa Kanya. Sila lang po mga minamahal ang magbenepisyo dun sa pangako ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Kaya bakit tayo hanggang ngayon ay patuloy na nangaral ng salita ng Panginoon? Mga kaibigan, kami po ay ginamit ng Panginoon para paalalahanan ka. Tungkulin namin ito may pangaral ng salitang kaligtasan. May mahal ka niya. Ayaw ng Panginoon mapahama ka. Mahal ka niya. Magdusa ang Panginoon buhay para sa iyo. Ayaw niya na magdusa ka sa impyerno. Ang gusto ng Panginoon, makakasama ka sa kanyang kaharian. Kaya paniwalaan natin ang pangangaral nito. Huwag nating baliwalain ito sapagkat hahatulan po tayo balang araw. Sabi nga sa 1 chapter 12 verse 48, may hahatol sa sino mang magtakil sa akin at hindi tatanggap sa aking mga salita. Ang mga salita na ipinapahayag ko sa kanila, ang hahatol sa kanila sa huling araw. Mga kaibigan, may huling araw tayo sa mundong ito. May huling hininga tayo sa daigdig na ito. Sana sa huling hininga, sana sa huling araw, pinaghandaan natin mga kaibigan upang hindi tayo mapapahamak pagdating ng takdang panahon. Kaya mga minamahal, kung napapakinggan mo ang pangangaral na ito at ngayon mo lang mga kaibigan nararanasan ito, ito'y pangungusap ng Panginoon sa buhay mo. Ito po'y pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Di ba nakita mo sa sarili mula pagkabata hanggang ngayon tumanda ka na lang. Pero mga kaibigan, buhay ka, malakas ka, masigla ka.
Bakit? Dahil nandyan ang pang-Diyos sa'yo kumakalinga. Hindi kanya kinuha kahit marami kang kasalanan. Hindi kanya inatulan ng kamatayan kahit marami kang ginawang pagkukulang sa kanya. Bakit? Dahil sa aklat ng Efesos chapter 2 verse 4 hanggang 5, sa kahanang habag ng Diyos, dakila ang kanyang pag-ibig. Sabi sa aklat ng Romans chapter 9 verse 2 dito mga kaibigan, bagamat ibig nang makita ng Diyos sa kanyang put at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin yung pinigtisan ng mga tao dapat kasalan di kuling nagparusahan dahil sa kanilang ginagawang kasalanan. Nagtiyaga, nagtiis ang Diyos mga kaibigan sa bawat isa sa atin ng mga tao na makasalanan. Kaya hindi niya tayo pinarusahan ng kamatayan. Dahil mayroon pa rin sa taong ginagamit para tayo palalahanan. Katulad ngayon, ginagamit kami sa lugar na ito upang palalahanan pa rin. Nakita ng Panginoon na malayo ka na sa Kanya. Nakita ng Panginoon na may simbahan ka pero nung buhay ka pa rin sa kasalanan. Nakita ng Panginoon na may napakagandang reliyon mo, napakagandang simbahan mo, pero alipin ka pa rin sa kasalanan. Kaya ito na pamakinggan mo upang ikaw maging aware mga kaibigan upang hindi ko nasundin ang kasalanan at lalapit ka na sa kabanalan mga minamahal. Ginamit niya ang pangangaral na ito para maging aware tayo sa ating mga ginagawa habang tayo nabubuhay sa mundo ito. Pakinggan po natin itong pangangaral na ito. Huwag nating baliwalayin dahil sa ayaw natin sa gusto, may huling araw tayo sa daigdig na ito. Sana po mga kaibigan sa huling araw, sa huling hininga natin sa mundong ito, mga kaibigan, nawa nakakasigurado tayo